Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, dinamdam ni Froilan ang paghihiwalay nila ni Olivia. At habang umiinom, ay tinawagan siya ni Christine. At napansin ni Mr. Sacramento ang paglabas ni Christine. At sa pagkakataon na yon, ay umatake na naman ang pagsakit ng ulo ni Olivia. At nang magising si Froilan, ay nagtaka na may katabi siyang babae at si Christine. Hanggang nabunti si Christine at nagalit si Mr. Sacramento. Nasaktan si Olivia nang pinagtapat ni Christine sa kanya na si Froilan ang nakabuntis sa kanya. Kaya umiyak si Olivia habang nakipag-usap sa dating nobyo. Sinisisi ni Mrs. Vera Cruz si Froilan pagkatapos niyang malaman ang lahat. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hindi Mapapagod ang Puso. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. How I cherish those moments and no one can take your place. Deep within. Ano ka mo, Olivia? Ikaw ang kasintahan ni Froilan pagkatapos nabuntis niya ang kapatid mo. Oh, ang walang hiya. Huwag po kayong magalit kay Froilan, Papa. Ako ang may kasalanan. Hindi kita maintindihan. Bago naging magkasintahan sina Froilan at Christine, Papa, nagdesisyon ako na makipaghiwalay kay Froilan para sa kapatid ko. Hindi ka ba nasaktan sa ginawa mo? Hindi baling masaktan ako, Papa. Ang importante sa akin ay ang kaligayahan ng kapatid ko. Olivia, si Christine. Narinig niya yata ang pinag-uusapan natin. Sinungaling sa akin, Ate Olivia. Nobyo mo na pala si Froilan. Kahit kayo, Papa. Nagsinungaling kayo sa akin. Christine. Pabayaan ninyo na akong makipag-usap kay Christine, Papa. Hindi ko kailangan ng paliwanag ninyo. Lalo ikaw, Ate Olivia. Niloko ninyo ako. Hindi niyo ako mahal. Christine! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito!
Papa, galit sa akin ang kapatid ko. Christine, kung maintindihan mo sana kung bakit ginawa ko ito. Olivia, ano bang... Papasok na ako sa kwarto ko, Papa. Huwag na ninyo akong istorbohin. Ah, Gusto kong mapag-isa. Hindi ko nadatnan sa opisina ni Froilan, Mrs. Veracruz. At hindi alam ng mga empleyado kung saan napunta. Pinagtataguan niya ako dahil may kasalanan siya sa akin. Ano ang hindi ninyo pinagkaintindihan? Isa rin kayo naman luloko. Huwag na kayo magsinungaling sa akin. Alam nyo na magnobyo sila Froilan at yung kapatid ko, hindi ba? Dati na magnobyo. Bakit hindi nila pinagtapat sa akin yan? Si Froilan lang ang magpapaliwanag sa iyo yan. Pari-pareho kayong lahat. Galit ako sa inyo. Pakiusap. Huminahon ka sana. Hintayin mo si Froilan. Baka may nagkataon na pinuntahan siya. At baka malapit na ang pagpapakasal ninyo, iha. Walang magaganap na kasalan. Babawiin ko ang pagpapakasal ko kay Froilan. Christine. Christine, patawarin mo ako. Kung alam mo lang kung bakit nagawa ko ito. Dahil mahal na mahal kita. Nagsakripisyo ako. Nang gusto ko'y maging masaya kayo pag dumating ang araw. Kumikirot na naman ang ulo ko. Hindi ko na kaya. Mabuti at dumating ka na, Froilan. Galing dito si Christine. Sobra ang galit niya na hinahanap ka. Ano ba ang nangyari? Natuklasan ni Christine ang dating relasyon namin ni Olivia. At narinig niya ang usapan nila Olivia at si Mr. Sacramento, Mama. Paano na ngayon, Froilan? Ako nang bahalang makipag-usap kay Christine. Pero gusto niyang bawiin ang pagpapakasal niya sa iyo, iho. Ano? Froilan, ano ba ang totoong nararamdaman mo kay Christine? Mama, Bakit hindi ka makasagot, Froilan? Natukso ka lang ba kay Christine? Girl, I need you. I need your love. salamat at pinagbigyan mo ang pakiusap ko, Christine. Parang awa mo na. Huwag mo sanang bawiin ang pagpapakasal natin. Walang hiya ka. Masakit, di ba? Pero alam mo ba, mas masakit ang ibinigay mo sa akin. Naglasing ka noon dahil masakit ang loob mo. Dahil hinawalayan ka ni Ate Olivia. Pinagpalipasan mo lang ako! Christine. O kaya, natukso ka lang sa akin? Hindi mo ako mahal. Alam ko yan. Hanggang ngayon, ang kapatid ko ang mahal mo. Kaya walang magaganap na kasalan. Wala! Paano ang pinagbubuntis mo? Ipalaglag ko ang pinagbubuntis ko! Kilabutan ka sana sa sinasabi mong yan. Huwag mong ipalaglag. Huwag mong ipalaglag ang ating anak. Wala kang anak sa akin.
Naintindihan mo? Wala! Christine, Bitiwan mo ako! Um, Huwag mo akong yakapin! um, Galit ako sa iyo! Mabuti naman at dumating ka na, Christine. Christine, walang kasalanan ang kapatid mo. Sige! Kampihan niyo ang babaeng yun at aalis na ako dito. Huwag mo naman sana gawin yan. Huwag kang alis. Mahal na mahal ka ng kapatid mo. Kahit ano pang sabihin niyo, hindi na ako naniniwala. Nagbago na ako dahil kay Froilan. Niluko ako ni Ate Olivia. Ikaw ang kasintahan ni Froilan. Kaya napag-usapan na ang kasal ninyo. Tapos na kami nag-usap ni Froilan. Hindi na matutuloy ang kasal namin. Ano? Malaking kahiyan yan, Christine. Paano na ang pinagbubuntis mo? Hindi ko gusto na may maiiwan na alaala ni Froilan sa akin kaya ipalaglag ko ito. Ano? Huwag mong gawin yan, Christine. Matakot ka sa Diyos. kanina ko pa tinatawagan si Olivia. Nagre-ring lang ang cellphone niya. Hindi niya sinasagot. Froilan, iho. Huwag mong pilitin si Christine. Kung ayaw kanyang kausapin, pupunta ako sa bahay nila bukas. Si Olivia ang tinatawagan ko, Mama. Oh, Pero hindi siya sumasagot. ano? Bakit mo tinatawagan si Olivia? Kung malaman niya ni Christine, ay lalong maniwala na ang kapatid niya ang mahal mo at natukso ka lang sa kanya, iho. Kung hindi ko mahal si Christine, bakit ko siya papakasalan? Dahil kailangan na panagutan mo ang kanyang karangalan. At buntis na. Kaya sabihin mo nga ang totoo. Sino talaga ang mahal mo sa kanila? Masakit ang loob noon nung hiniwalayan ko si Olivia, Mama. Pero unti-unting ibinaling ko ang damdamin ko kay Christine. Dahil hindi ko sinagot ang tawag ni Froilan, Papa, ay nag-text sa akin kung ano ang dapat niyang gawin. Nagdududa ako. Kung ano talaga ang hangarin ni Froilan sa inyong magkapatid. Bakit ka pa niya tinatawagan? Ipinaliwanag niyang dahilan, Papa. Bakit? Hindi ba siya makapagdesisyon sa sarili niya? Di sana ako ang kinausap o kaya si Christine. Naguguluhan yata, Papa. At isa pa, busy pa siya sa kanilang negosyo. Nahalata ko na nagmamalasakit ang lalaking yan. Nangangatwiran ka para sa kanya. Ano ba talaga ang nararamdaman mo sa kanya? Papa, huwag ninyo akong pagdudahan. Kung alam lang ninyo, Papa. Ikinalulungkot ko. Ilang beses na akong kumatok sa kwarto ni Christine. Pero ayaw daw makipag-usap. Nangako ako kay Froilan, Lauro. Kaya nandito ako. Oh, bakit hindi siya ang pumunta rito? Para makipag-usap kay Belinda. Kahit ako, gusto ko siyang makausap. Kung ano talaga ang hangarin niya. Gusto niyang matuloy ang kanilang kasal. Dahil si Christine ang mahal niya. Ang gusto ko ay mag-usap kaming dalawa ni Froilan. Kung ayaw mong kausapin ko si Christine, ay hindi na ako magtatagal.
dahil ipaparating ko kay Froilan kung anong napag-usapan natin. Mas mabuti kung makapag-usap silang mabuti ni Christine. Eto na ang araw na Sa palagay ko, Mama, galit si Mr. Sacramento sa akin. Hindi ko siya masisisi kung magduda sa akin. Froilan, iho. Talagang hindi mo masisisi si Lauro. Siya ay ama na nagmamahal sa kanyang mga anak. Hindi niya gusto na may masaktan na isa sa kanila. Kaya kailangan na makausap mo si Christine, iho. Ang problema, ayaw akong kausapin ni Christine. Kailangan na ipadama mo sa kanya ang iyong pagmamahal. Kung talagang tapat ka sa hangarin mo sa kanya, iho. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit pinutol ang relasyon namin ni Olivia. Wala sanang problema. Froilan. Pero wala akong magagawa, Mama. Mahalaga si Christine sa akin. Yan ang dapat kong patunayan sa kanya. Girl, I need you. I need your love. Christine! Nandito si Froilan. Buksan mo ang pinto para makapag-usap kayo tungkol sa pagpapakasal ninyo. Hindi ba kayo nakakaintindi? Sinabi ko na walang mangyayaring kasalan. Christine, mahal na mahal kita. Sinungaling ka! Um, Niloko mo ako! oh, Christine! sige, magsawa ka sa pagsampal sa akin. Pero ulitin ko, mahal na mahal kita, Christine. Kumikirot na naman ang ulo ko. Hindi ko na kaya. Mamamatay na ako. Pero ito na yata ang katapusan ko. Tatanggapin ko, Diyos ko. Baka sakali na huminahon si Christine. At matupad ko ang aking layunin na maging masaya sila ni Froilan. Pero mas masaya sana ako kung masaksihan ko ang masayang pag-iisang dibdib nila kahit masaktan ako. Aray! Oo. Mahal ko pa rin si Froilan. Pero nagsakripisyo ako. Alang-alang sa kapatid ko. At isasama ko sa libingan ko ang pagmamahal ko sa kanya. Pakiusap. Huwag kang umalis. Huwag niyo akong hilahin ka pa! Galit ako sa inyong lahat! Olivia, tulungan mo ako. Tigilan natin ang kapatid mo. May bitbit na bang si Christine na hinihila ni Papa? Ikaw, babae ka! Huwag kang makialam dito! Wala ka bang respeto sa akin, ha? Mahal na mahal kita. Ang ulo ko. Christine, huwag ka sanang umalis. Mahal na mahal kita. Bitiwan niyo ako, Papa! Bitiwan niyo Olivia, ako! tulungan mo akong yakapin si Christine. Huwag nating hayaan na umalis siya. Bitiwan mo ako, sabi! Christine, kapatid ko. Hindi! Ito ko.
Halika, Christine. Dadalhin kita sa ospital. Huminahon ka. Aray ko! Ang ulo ko! Hindi ko na kaya! Olivia, anong nangyayari sa'yo? Ha? Olivia! Anong nangyari? Masyado akong naguguluhan, Mama. Hindi ko talaga makumbinsi si Christine. At saka marami pang problema sa opisina. Sobra naman ang babaeng yun. Nakalimutan niya kung sino ka? Kung ano ba ang nakatuksohan mo sa kanya? Mama, Iho, kung ayaw niyang magpakasal sa iyo, pabayaan mo siya. hindi ko pwedeng pabayaan, Mama. Ayaw kong isilang niyang anak namin na isang bastardo. Sino ang tumatawag na ito? Sagutin ko na nga. Hello? Oh, Belinda, si Froilan, gusto ko siyang makausap. Isinugod ko sa ospital sina Christine at Olivia. Ha? Utusan mo si Froilan na pumunta rito sa ospital. Bakit? Ano ang nangyari kay Christine? At pati si Olivia? Mama, ako nang makipag-usap kay Papa. Patawarin mo ako. Kasalanan ko kung bakit nalaglag ang pinagbubuntis ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag ka nang umiyak. Mahina ka pa. Matigas ang ulo ko. Mapagmalaki ako. Sana pinakinggan ko si Ate Olivia at si Papa. Mas lalong wala ng dahilan para matuloy pa ang ating kasal. Kung si Ate Olivia ang mahal mo, paubaya kita sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magpahinga ka muna. Oo nga pala. Maalala ko, si Ate Olivia. Binabantayan ng Papa mo. Ako muna ang bahala sa'yo. Froilan, patawarin mo ako. Kasalanan ko kung bakit nalaglag ang pinagbubuntis ko. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Huwag ka nang umiyak. Mahina ka pa. Matigas ang ulo ko. Mapagmalaki ako. Sana pinakinggan ko si Ate Olivia at si Papa. Wala nang dahilan para matuloy ang ating kasal. Kung si Ate Olivia ang mahal mo, sige, ipaubaya kita sa kanya. Huwag kang magsalita ng ganyan. Christine, iha. Magpahinga ka muna. Oo nga pala, maalala ko, si Ate Olivia. Binabantayan ng Papa mo. Kami muna ang bahala sa'yo. Olivia, kanina pa kita kinakausap. Kumusta na ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang ulo mo? Papa, Bakit mo inilihim ang iyong sakit? Ang sabi ng doktor ay may taning na ang buhay mo. Dahil sa sakit mo na kanser sa utak. patawarin ninyo ako. Kung inilihim ko sa inyo ang sakit ko, Papa. Ayokong mag-alala kayo at maging malungkot kayo. Naiintindihan ko na kung bakit ka nakipaghiwalay kay Froilan. Para sila ni Christine ang maging magkasintahan.
Mahal ko ang kapatid ko, Papa. Kakaiba kang kapatid. Isa kang uliran. At tunay kang magmahal. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na pangyayari? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Hindi Mapapagod ang Puso Ko. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat ni Delphine Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Produksyon Supervision Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Romance, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart.